mga bossing. O ngayon, dahil napunta na din po tayo mga kababayan, doon po sa Congress, ay nako, eto, yung spokesperson, mga kababayan, ng Congress na si Attorney Princess o Abante. Sabi ng mga DDS, masaya na ang Congress. Bakit? Kasi daw ho, wala nang Benny Abante na congressman. Nabubisit ho kasi sila doon eh. Sabi ni Sir Rebeton, niremind ko lang ang viewer, Boss Mark. Oh. Nabubisit ho sila eh. Di ba? Pambansang nanay survivor. Oh, magtatampo ka na naman. Pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor, pambansang nanay survivor. Oh, hindi na kita isa-shoutout next week. No? Kasi mga kababayan, nabubisit sila kay Benny Abante. Dahil nga po, talagang gustong mawasak ni Benny Abante, no, na dati pong congressman, yung mga fake news po sa Pilipinas. Dahil unang-una, isa siya sa biktima ng fake news sa Pilipinas. So, biruin mo, kinalkal ng mga DDS yung kanyang Facebook. Nakakita, nakasuot ng kung ano man, Rolex o kung Patek Philippe man. Ano sabi? Nako, galing yan sa pondo ng taong bayan. Galing yan sa pera ng taong bayan. Anak ng tinapa naman, no? Pag DDS, ganun, mag-isip talaga. Hindi ba pwedeng, siguro maganda ang negosyo nitong si Congressman Benny Abante. Yung anak, lawyer. No. Di ba, napagtapos ng abugas siya. Si Robin, ano na ba natapos nun? Kasi kanina, balita, maputol ko lang, balita kanina, mga kababayan, si Victor Neri, yung gumanap po sa utol. No? Yung gumanap sa utol, nakagraduate ako, mga kababayan, kasama si Cesar Montano at Victor Neri, gumraduate po ng pag-aabugas siya, mga kababayan. Si Tol Robin, hindi ko alam kung ano na ba nangyari. Kung hanggang ngayon, ganun pa din doon sa Congress. Sunod po natin si Robin Padilla dito, mga kababayan. Pakinggan po natin si Attorney Princess Abante, mga bossing, naku po. Ito, panigurado, patama to kay Inday Sara Duterte. Ang kamera ay patuloy. Yan na, game. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang kamera ay... Ulit. Habang ang iba ay busy sa pag-abroad, pasyal, si Speaker Romualdez ay abala sa paggawa ng mga batas. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya. Sila Sara, sila yung dalawa. Diba si Amy Marcos? Dalawa sila, paikot-ikot na. Nasabi pa nga ho ni Sara Duterte, ni Vice Presidente na, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte. Si Amy Marcos ang magbabalik kasi kapatid niya ang nagdala. Doon daw kay Duterte sa The Hague. Di ba? Ako natutuwa ako dito sa dalawa na ito eh. Kay Attorney Princess Abante at kay Attorney Claire Castro, mga kababayan, kay Yusek Claire Castro. Kay Yusek Castro, malumanay, no? Medyo malatula kapag nagsalita, pero may kurot. Yan yung kapag ka nagsalita si Attorney Claire Castro. Pero kapag ka kay Attorney Princess Abante, walang lumalumanay. No, rektahan tayo. Sasabihin niyan direkta, pinatay ng Senado yung kagustuhan ng Kongreso na mabigyan ng 200 piso kada araw yung mga kababayan natin na nagtatrabaho. Rekta, sasabihin niya yun. Diba? Walang walang kieme-kieme, walang paikot-ikot. Tuloy. Si Speaker Romualdez at ang kamera ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Kailangan talagang bantayan ng maigi ang pondo na yan. Baka magkawalaan na naman. Baka magkaubusan na naman. 11 days. Sabi, 11 days, ubos ang pondo. No. Kailangan fokusan na yung pondo na yan. Kaya lang ang banat naman nung side ng mga DDS,
Nako si Martin Romualdez, sinuubos ang pera ng bayan sa pamamigay ng ayuda. Yung mga ayuda naman ho na pinapamigay, mga boss chief amo sir, may tamang proseso naman ho eh. Di po ba? Ang nagtataka lang ako dito, kaila Bato de la Rosa, kaila Bongo, kay Sara Duterte. Nun naman ho, sila naman yung sila naman ho yung gumagawa niyan, mga kababayan eh. Pero ano ang tingin nila sa sarili nila? Magagaling, mababait, mabubuting tao kasi tumutulong. Pero kapag kaibang tao na yung gumagawa, para ho sa kanila, paglulustay na ho ng pera. Parehas lang naman din po na gustong makatulong sa kapwa natin Pilipino. At sabi nga, dumaan sa tamang proseso. Tapos sasabihin nila, nilulustay ang pera ng bayan sa pamimigay daw ng ayuda. Sabi ni Rebiton, bitter sila sa ayuda pero may connection sa drug lord, sabi. Di ba? Tuloy. Sabi ni Regino Riparil, Boss Mark, di mo alam, nakatapos naman si Robin sa munti nga lang. Nakagraduate, no? Mamaya si Robin, Malinaw po. Wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Wala. Ewan ko, eto sila Sara, paulit-ulit, mga DDS, paulit-ulit. Ni isang beses hindi ako nakarinig. Ako, si Martin Romualdez, tatakbo ako sa 2028. Ang lagi ko hong napapakinggan, sinisigaw nila Sara Duterte, etong si Martin Romualdez, nag-aasam yan sa 2028. Samantalang eto sila, paikot-ikot ho. Inuuto yung mamamayang Pilipino, iuuwi si Duterte, iuuwi si Duterte. Si Amy, iuuwi si Duterte. Silang dalawa ho kung nasaan-saan na. Magkasama. Parang kampanya na po para sa 2028. Tapos pinipilit nila, si Martin Romualdez tatakbo ng 2028 presidente. Anak ng tokwa naman. Hanggang ngayon, wala tayong naririnig na nagsasalita si Romualdez ng gano'n. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Grabe ka naman! Attorney, ibig sabihin, nagpa-vlog lang ako dito para magpa-cute. Ikaw naman. Tuloy. Inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Saglit lang tawag dito, gustong palitan ni Sara Duterte si Martin Romualdez bilang speaker. At ang papalit daw yung kapatid. No? Gustong maging speaker yung kapatid. Sabi ko, laging absent daw yun. Hindi naman pwedeng maging speaker ang laging absent at araw-araw na absent. Diba? Sabi nung ibang mga nagko-komento dito, nako, doon sa beer house, laging nandun si Pulong daw, sabi, sayaw-sayaw pa, gusto pang manaksak. Diba? So sabi, bakit hindi na lang daw mag-speaker of the beer house? Wag na daw yung speaker of the house. No? Speaker of the beer house na lang, mas mas tugma kay Pulong Duterte. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Ewan ko siya mga yan. Paulit-ulit. Dumating na, nandito ka pala. Shout out, sabi, Pulongges Yotman. Good morning, Boss Mark. Good morning sa'yo. Dumating, narinig tayo ni Pulongges. No, lumabas bigla. Ikaw daw yung susunod na House of Representative Speaker. Sabi ko naman, baka mas bagay kung Beer House Representative Speaker.